Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. So we have communicate. Things left unsaid will never reach the shore. That's very true, 'di ba, Cancer? Kasi kung hindi kayo makikipag-communicate, kung hindi kayo magsasalita, kung hindi kayo susulat, 'di ba? How can you express your thoughts, 'di ba? Or your feelings towards another person. Kaya kailangang mag-communicate kayo. Kailangan makipag-usap kayo, isulat ninyo kung hindi man ninyo masasabi ng personal ay idaan ninyo sa sulat, idaan ninyo sa text. 'Di ba? Maraming paraan na ngayon ng pagko-communicate, Cancer. Kaya 'yun, no? Reminder 'yan sa inyo. Very practical na reminder 'yan para sa inyo. So, tignan natin kung ano pa. We have safety. Don't be too proud to go back to shore. Okay? Lagi ninyong iisipin yung inyong safety. Lagi ninyong iisipin kahit saan man kayo mapunta. Kahit nasa loob ng bahay tayo, 'di ba? Lagi nating dapat iisipin, let's always make sure na we are safe, no? Yung mga bahay, 'di ba? Sasakyan ninyo, make sure that they are all in good in good shape. Okay? Pati kayo, bahay ninyo, dapat laging mga nakalock, yung gate ninyo, yung mga ganun, that is a reminder for you. Right? Pag nagda-drive din, no? Doon sa mga nagda-drive, lagi kayo mag-iingat before you leave the house, bago kayo magsimula mag-drive, mag-pray, 'di ba? Yung mga ganon. At saka, don't drive na hindi maganda ang inyong pakiramdam, hindi kayo in good shape, no? Wag na wag kayong aapak dyan sa manibela ninyo ng wag na wag kayong hahawak sa inyong manibela na hindi kayo in good condition. So, direction. Trust your inner compass and find your bearings, Cancer. You are divinely guided. They're divinely guided. Parang, siguro, meron mga intuitive messages sa inyo ang divine universe na pinapadala sa inyo, and that is directing you towards direction na kung saan kayo dapat mapunta o saan kayo dapat pupunta. 'Di ba? Kaya sabi dito, trust your inner compass. Magtiwala ka, no, sa guidance ng universe sa iyo. Magtiwala ka sa bulong ng universe sa inyo, Cancer. All right? What else? We have perseverance. Ayan. So, stay the course. Kung ano man ang inyong pinagdadaanan. Let's say, for example, napapagod na kayo, no? Maaaring ang iba sa inyo dito, merong ginagawa, meron kayong endeavor or meron kayong ventures na alam mo yun, yung parang napapagod na siguro kayo. So, stay in the course. Huwag kayong sumuko. Okay? Ang solusyon kung pagod na ay magpahinga. Hindi ba? Step back muna kayo ng kahit saglit lang para makapag-gather kayo ng thoughts ninyo, makapag-gather kayo ng sarili ninyo at maibalik muna ninyo yung balanse sa buhay ninyo, makapag-isip kayo ng maayos, makapag-diskarte kayo ng maayos, 'di ba? So you need to step back a little, alright? Para kayo makapag-focus muli. So, tignan natin kung ano ang ganap. Yung pagkapagod naman, pagkasawa, hindi yan ibig sabihin na kailangan na kayong sumuko, hindi ba? Maybe, kailangan mo lang ng breather. Maybe, kailangan mo lang ng space, di ba? So, what else? We have mountain. Know that you are protected as you face challenges but remain cautious. Okay? So, ano talaga kayo? Cancer, divinely guided kayo, divinely protected kayo, no? Kaya, huwag kayong mag-alala. You have nothing to fear, no? Magtiwala kayo sa inyong sarili, magtiwala kayo sa Panginoon na hindi kayo pinapabayaan. Okay? Protektado kayo ng inyong spirit team. We have unicorn. Ayan. So, pinakita agad sa akin ng guides ko, no? Ang number 22 at number 33. Both those numbers are powerful numbers kasi parehas sila master numbers, no? So, I suggest po, no? Cancer, pakitignan po ninyo, pakigoogle ninyo ang ibig sabihin ng master number 22 at master number 33 for more guidance kasi marami pa po kayong mababasa dyan.
no? Marami pa kayong mababasa diyan na um, gabay, na insights, na impormasyon that could guide you sa inyong mga sitwasyon or maka-inspire sa iyo. Okay? We have the courage to embrace change, take risks, and be adventurous. Ayan. So, may pagbabago na magaganap sa buhay ninyo. You are going to embrace some change sa buhay ninyo sa ngayon. Maaring may oportunidad dito, no? Para mag-embrace kayo ng pagbabago, para sumubo kayo ng mga uncharted territory kumbaga para sa iyo, no? Ano ito maglalakas ng loob kayo rito. You're going to take the leap of faith, no? Dito as you embrace this change, kung ano man ang venture na to, kung ano man ang new beginning na to, na sisimulan ninyo, no? You are going to take chances. You are going to take risks, no, sa mga bagay na to. So, this is totally some kind of adventure na gagawin ninyo rito. Pero, kudos to you kasi handa na kayong mag-grow, handa na kayong mag-thrive, no, mag-evolve, kaya maglalakas ng loob na kayo na sige na nga, gagawin ko to once and for all. I'm going to come out of my comfort zone, no, panahon na para mag-grow na ako. So, good luck sa iyo. We have Chariot energy. Ayan, charge ahead with confidence, stay strong and focused. Ayan, so you are going to be full of confidence, no? You're going to be assertive and confident dito as you head towards this new beginning. Kaya napakaganda, 'di ba? Napakaganda. Tsaka dito din, ano, sabi dito sa unicorn energy, success, hope, freedom, healing and magic are all available to you if you just believe. So, since dito, nagtitiwala ka na you have, the Spirit has your back, no? Aside from that, nagtitiwala ka sa inyong sarili, sa inyong mga kakayanan, kaya nga, maglalakas ka na ng loob, 'di ba, na sumubok ng mga bagong bagay, bagong lugar, you're ready to explore, ibig sabihin nito na nagtitiwala ka, na mapagtatagumpayan mo yan. Same with this one, no? Kung magtitiwala ka na magtatagumpay ka, magtitiwala ka na mayroong pag-asa, may freedom, may healing, and magic, no? Yan din ang mag-unfold din sa buhay ninyo. Kung ano man din yung pinaniniwalaan mo dito, kung nagtitiwala ka na magtatagumpay ka dito sa venture na to na gagawin mo, then you are going to definitely claim that, no? Magtatagumpay ka talaga. So, tignan natin kung ano pa ang mga energies dito for you. We have number 16, empty well. Yan, it's time to replenish. Okay? Siguro pagod kayo, Cancer. Maybe, hindi lang physical, no, ang kapaguran na to. Maybe it's not just physical exhaustion. Maaring ito din ay mental and emotional exhaustion na nararanasan ninyo or nararamdaman ninyo. Kaya, ito yung panawagan sa inyo, no? It's time for you to replenish your lost energy. It's time for you to rest. It's time for you to rejuvenate, to recuperate, and refill your cup. Okay? Kasi, importante ito no? Importante ito na alagaan ninyo ang sarili ninyo. Kasi, if you are not in good shape, no, Cancer, just imagine that, paano ninyo mapaperform yung mga responsibilidad at obligasyon ninyo, hindi ba? Kaya kailangan yung well-being ninyo, yung health ninyo, dapat ang laging nasa top priority natin, 'di ba? Para lagi kayong nasa ayos. So, what else? We have number 36, needing direction. Ayan. So, dito, 'di ba? Sabi, trust your inner compass and find your bearings. Dito, you're needing direction. Kaya, ito 'yung, na makinig kayo sa inyong intuition. Makinig kayo sa inyong inner voice. Kasi, gagabayan kayo nito kung saan kayo dapat papunta. Kasi, maaaring ang iba sa inyo rito, you're not sure, 'di ba? What's next for me? 'Di ba? Ano na ang susunod kong gagawin? Ano na yung saan ba ako dapat papunta? 'Di ba? Ano ba yung dapat kong tahaking ngayon daan, 'di ba? So maaaring ganoon ang ganap ng iba sa inyo rito, no?
So, what else? Tignan natin kung ano pang mensahe para sa'yo for today. Lo? Pasensya na. Okay, so we have communication skill. Look at that. Communicate, 'di ba? Sabi dito, things left unsaid will never reach the shore. Tapos tignan ninyo, communication is key, 'di ba? Sa lahat, lalo-lalo na in terms of relationship, ano, Cancer, sa lahat ng kategorya, no, ng relationship, lalo-lalo na communication is the key to success. Hindi lang yung hindi sapat na nagmamahalan lang kayo, na mahal ninyo ang isa't isa, na meron kayong love for each other. Kung hindi bukas ang communication lines ninyo, 'di ba? Papaano kayo magkakaintindihan? Papaano mag-grow ang relationship ninyo? And even sa kahit anumang sitwasyon, no? Cancer. Kahit anumang sitwasyon, kailangan natin ang communication. Kailangan natin na marunong tayong mag-express ng sarili natin. Kailangan natin na marunong tayong maglabas ng saloobin natin. 'Di ba? Para sa mas ikakaganda, ikakasuccessful ng ating relationship or ng ating mga transactions, yung mga ganon. So, communication is really the key, no, para sa pagtatagumpay ng kahit anumang bagay. We have prosperity lies ahead, Cancer. Look at that. Napakaganda naman ito, no? So, prosperity lies ahead. Mayroong prosperity and abundance coming your way. Tapos, new moon in Taurus ito. So, maybe, meron kayong, kasi ang new moon, no, represents new beginning. So, at least may new moon din dito, see? Maraming new beginning, no? Meron kayong mga sisimulang bagong chapter sa buhay ninyo sa ngayon, Cancer. So, this one is a new beginning energy din, 'di ba? So, napakaswerte ninyo sa ngayon kasi magsisimula din kayo na magkaroon ng prosperity. Maaaring magsisimula din kayo ngayon ma-experience ninyo yung abundance and prosperity into your life. Kaya napaka swerte ninyo, 'di ba? So, what else? We have meditate and contemplate. This is another new moon, holy moly. So, isa, dalawa, tatlo, apat. Si Chariot din, this is also a new beginning energy. So, ang daming movement dito na mangyayari sa buhay ninyo, Cancer. Ang daming galawan, di ba? Marami kayong sisimulang bago. Kaya kailangan na mag-meditate kayo, mag-contemplate kayo para magabayan kayo ng universe, no? Where are you heading? 'Di ba? You're needing direction. So, mag-meditate kayo, mag-contemplate kayo para nang sa gayon marinig ninyo kung ano ang direction, no, na nasasabihin sa inyo ng universe. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.